Alam nating lahat na ang EDSA ay hindi lang simpleng kalsada dito sa Metro Manila. Ito ay ang ugat ng buhay ng milyon-milyong Pilipino. Araw-araw, dito dumadaan ang mga nagmamadaling manggagawa, estudyante, mga nagdadala ng pangarap at mga ordinaryong tao na nagsusumikap lang mabuhay. Pero, para sa marami sa atin, ang EDSA ay simbolo rin ng walang katapusang trapiko, pagod at oras na nasasayang. Ngayong Hunyo 13, may malaking balitang darating para sa mga gumagamit ng EDSA. Sinisimulan na ang malawakang EDSA Rebuild Project, isang proyekto na matagal nang hinihintay ng marami para ayusin ang mga sirang bahagi ng kalsada. Makikita natin ang mga manggagawa makakabuo ng mga bagong konkretong bahagi at inaasahang mababawasan ang mga lubak na palaging nagpapabagal sa biyahe natin. Pero tulad ng anumang pagbabago, may kasabay itong paghihirap at sakripisyo. Kasabay ng construction, ipatutupad ang odd-even scheme, kung saan ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa odd number ay hindi makakapasok sa EDSA sa ilang araw, at ganun din sa mga may even number. Layunin nito na bawasan ang dami ng sasakyan na dumaraan sa EDSA para makaiwas sa mas matinding trapiko habang ginuguhit muli ang pundasyon ng kalsada. Kung iisipin, para itong isang malaking eksperimento sa ating pang-araw-araw na buhay. Para sa mga may sariling sasakyan, magandang ideya ito para hindi puro siksikan ang daan. Pero para sa maraming Pilipino, lalo na sa mga manggagawang umaasa sa kanilang kotse para makapasok sa trabaho, mga magulang na may responsibilidad na magsundo at maghatid ng mga anak, at sa mga tao na walang alternatibong transportasyon, ito ay isang malaking hamon. Paano kaya makakayanan ng mga frontliners na may night shifts na umiikot ang oras ng trabaho? Paano ang mga solo parents na walang ibang makasalalay sa pagdadala sa kanilang mga anak? At paano ang mga manggagawa na kailangang umasa sa pampublikong transportasyon na sa ngayon ay kulang na, siksikan pa, at minsan ay delikado? Hindi rin natin pwedeng baliwalain na may posibilidad na tumaas ang pamasahe o maging mas mahal ang mga pasahe sa mga ride-hailing apps dahil sa limitasyon ng mga sasakyang pinapayagang bumiyahe. At sino naman ang tiyak na mahihirapan? Siyempre, ang mga ordinaryong Pilipino na halos araw-araw nakakaranas ng matinding pagsubok sa kanilang pagbiyahe. Ngunit, kailangan din nating tanggapin na ang EDSA ay matagal nang naghihintay ng ganitong rehabilitasyon. Hindi biro ang trabaho, ito ay isang malawakang pag-aayos na maaring makabuti sa lahat sa hinaharap. Kung magtatagumpay ang proyekto, makakatulong ito sa mas mabilis na biyahe, mas ligtas na kalsada at mas maayos na daloy ng trapiko sa susunod na mga taon. Kaya ang pinakamahalaga, ang gobyerno at mga kinauukulan ay dapat magplano ng maayos para hindi maging dagdag na pasanin sa mga mamamayan ang pag-aayos na ito. Kailangan ng mas maraming dagdag na pampublikong sasakyan upang masuportahan ang mga araw na may odd-even scheme. Malawakang impormasyon at real-time traffic updates para maging handa ang mga tao sa mga pagbabago. Mga alternatibong ruta at exemptions para sa mga may emergency o espesyal na pangangailangan. At higit sa lahat, transparent at malapit na komunikasyon sa publiko para hindi sila mabigla o mawalan ng pag-asa. Hindi lang ito tungkol sa kalsada o trapiko. Ito ay tungkol sa mga buhay na apektado, ang mga ina na nagmamadaling umuwi, ang mga estudyanteng kailangan makarating ng maaga sa klase, ang mga manggagawang nagsisikap para sa pamilya, at lahat ng Pilipino na araw-araw ay nakikipagsapalaran sa gitna ng mga hamon sa lungsod. Ang EDSA Rebuild ay parang operasyon sa puso ng Metro Manila. Kung gagawin ito ng maayos, makakaahon tayo sa trapikong nagpapahirap sa bawat isa. Pero kung hindi, maaaring maging dahilan pa ito ng mas malaking problema. Kaya sana, sa kabila ng mga ingay ng konstruksyon, sa kabila ng paghihigpit sa mga sasakyan, ay may pag-unawa tayo na ang pagbabago ay may kaakibat na sakripisyo. At higit sa lahat, ang mga leader natin ay tunay na nakikinig at gumagawa ng hakbang para protektahan hindi lang ang kalsada kundi ang mga tao.